Again, magandang hapon po sa ating lahat. Ang atin pong sermon delivery ay may pinamagatang The Ten Commandments, God's Tool for Our Sanctification. At nakakagalak na kung ating team na napakinggan ng sermon kanina ni Pastor Lance ay mayroong relevance yung ating sermon din ngayon patungkol doon sa kasangkapan ng Diyos sa sanctification, sa pamamagitan ng sanctification. At bago po tayo magpasimula, tayo po muna ay sumandaling manalangin. Heavenly Father, open the mouth of thy servant and fill it with your wisdom and knowledge, that I may boldly proclaim thy word in all its purity, and also prepare our hearts to receive it, to understand it, and to preserve it. Inscribe thy law as thou hast promised upon the tablet of our heart, and give us the desire and the strength to walk in the ways of thy precepts, to the praise of thy name, to the edification of the church. All this, gracious Father, we implore in the name of Jesus Christ our Lord. Amen. Gaya ng nabanggit ko kanina, ay halos parang kaduktong ng ating sermon kaninang umaga, yung sermon na preach ni Reverend Eric Campen ng Christian Reformed Church ng Ontario, Canada. Mga kapatid, mga magulang at mga kapatid sa Panginoong Hesukristo, isa pong malaking pagkakamali na kapag pinag-uusapan natin yung law of God o yung kautusan ng Diyos, particularly yung Ten Commandments, nag-uumpisa tayo agad doon sa first commandments. Although ito yung ating tuon ng topic ngayon sa preaching, pero doon tayo minsan nag-uumpisa kaagad. Marahil marami nga sa atin ang nakaka-overlook doon sa kabuuan ng pagkasulat ng Ten Commandments. At ito ay mapapansin natin na inuumpisahan ng mga katagang, I am the Lord your God, who brought you out of Egypt, out of land or the house of slavery. At yun po ay mayroong malaking itinuturo sa atin sa kabuuan. At ito po ay yung isang mainit na pangunang salita ng kautusan. Ito po marahil ang isa sa pinaka-heartwarming introduction to usher in yung ating pong 10 Commandments. I am the Lord your God. Mula pa doon sa Mount Sinai, ang Diyos ay una sa lahat ay nagpaalala sa mga tao na sila ay kanyang mga tinubos na bayan. Isang banal na bayan. Ang kautusan na kanyang ibibigay ay hindi upang sila ay ariing ganap or ma-justify, kung hindi para ito sa kanilang pagpapakabanal or para sa kanilang sanctification. Dahil sila ay marapat mabuhay sa kabanalan at sila ay lumago ayon sa imahe ng banal na Diyos. So kanina, yun din ang ating narinig, that our sanctification ay, ang kautusan ay hindi upang tayo ay maligtas or ma-justify, kung hindi dahil tayo inaring ganap ng Panginoon na we have to be sanctified. Dapat maging malinaw po sa atin ang patungkol sa salitang sanctification, na ito ay ang paggawa ng Diyos ayon sa Espiritu Santo. Subalit hindi ibig sabihin na tayo ay magiging inactive, dahil alam na nga natin na gawa ng banal na Espiritu ang sanctification. Ay bagkus, isipin natin ito ay
isang sangkap sa ating buhay. Sangkap ito noong kamangha-manghang gawa ng regeneration, na kung saan ang ating puso at pagpapasya, yung ating heart at saka yung ating will ay binuhay ng ating Diyos. Ang Diyos ay inaari tayo bilang isang bagong nilalang, or inari tayo bilang isang bagong nilalang, at ang kanyang mga salita ay mapakikinggan at hindi mawawalang kabuluhan. Itanim din natin sa ating isip ang gaya ng mga sulat ni Apostle Paul sa mga taga-Filipos. Sa chapter 2 verse 12, ang sabi po dito, "Continue to work out your salvation with fear and trembling, for it is God who works in you to will and to act according to His good purpose." Ito po ang kanyang pagtawag sa atin bilang isang covenant congregation. Ang kautusan po ay naglalayong tayo ay maging banal. Tiyak po na ang isang bunga ng pakikinig ng kautusan ng Diyos ay ang pagkaalam natin ng ating mga kahinaan. At ito mismo ang nagpapabanal sa atin, na tayo ay nagiging humble, magpakumbaba, na lumapit kay Kristo at humingi ng kapatawaran sa Kanya. But just because it exposes our many weaknesses and sins does not make us shy away from it. Sa isang totoong mananampalataya, on the contrary, the Spirit makes us hunger for the law as we grow in eagerness to glorify our God. Sabi din kanina ni John Owen, di po ba, if I'm not mistaken, na mas lalo itong nilalapit sa atin na makapagbigay tayo ng kapurihan sa Diyos dahil sa ating mga kahinaan na ating nakikita because tayo ay mga makasalanan. Sa ganitong kondisyon ng pag-iisip lamang natin lubos na mauunawa ang Ten Commandments. Ang kautusan na siyang kasangkapan ng Diyos sa pagpapabanal. Tinutulungan tayo nito sa ating paglago bilang mananampalatayang tinubos. At upang ipamalas ang ating pagpapasalamat sa Kanya sa Kanyang dakilang biyaya ng kaligtasan kay Hesukristo. Mga kapatid, ngayong hapon ating mapapakinggan ang unang kautusan. Ang mensahe ng pagpapabanal ay nakapaloob sa mga sumusunod na mga sermon points. Unang alituntunin para sa sanctification, ang Diyos ay nagtuturo sa atin na tayo ay magkaroon ng ganap na pagtatalaga or devotion sa Kanya lamang. Atin pong isaalang-alang ang dalawang bagay na ito. Una, the dangerous, sinful practices exposed by this command. Kung aking isasalin sa Tagalog, ang mga mapanganib na makasalanang gawain na inilantad ng kautosang ito or ng Ten Commandments. And second point is the sanctifying practices exposed by this command. Ang mga gawaing pagpapabanal na iminungkahi ng kautosang ito. Sa unang sermon points, mga kapatid, the dangerous, sinful practices exposed by this command. Mapapansin po natin doon sa ating introduction, nakita natin somehow na ang kautusan ay isang totoong kaibigan para sa atin in the first place. Hindi natin ito kalaban. Hindi nga lang nakaayon ng ating likas na pagkatao sa ganung kaisipan. It is a matter of perspective, sabi nga. Sa paglalarawan po, kung tayo ay maglalakad sa mataas na bundok
na makipot lang yung daan at matarik. Sa bandang kanan, makikita natin paitaas ang matarik na bundok na katabi lamang natin. At doon sa bandang kaliwa ay makikita naman natin yung bingit ng bangin paibaba. Kung ang bangin ay haharangan ng matibay na pader, di po ba maiiba yung ating pagtingin at pakiramdam habang tayo ay maglalakad doon sa tabi ng bangin na ito. Matutuwa tayo dahil hinarangan ito, hindi po ba? Dahil ang pader na ito ang mag-iingat sa atin habang dadaan tayo sa makipot na landas. And that's how yung perspective na ito binibigay bilang ang kautusan ay ating kaibigan. Mayroon tayong isang ligtas na bakod sa pambungad na salita ng kautusan ng Diyos. Maaari natin itong tawaging unang harang o unang bakod, where He says, "You shall have no other gods before me." Ang Diyos ay nagbigay diin sa eksklusibong katangian ng ugnayan natin sa Kanya. The Lord emphasizes the exclusive nature of our relationship. Tumawid ka doon sa pader at ang iyong kaligtasan ay maaapektuhan ng lubos, gaya ng isang hiker na lumalakad outside the fence at nawalan siya ng balanse at naging resulta ng kanyang pagkahulog. It would appear that this command is pretty straightforward, di po ba? We can notice in Scripture, however, that the Lord elaborates this command and becomes very specific. We read in Deuteronomy 18 how Israel was told not to tolerate in its midst anyone who sacrifices his son or daughters in the fire, who practices divination or sorcery, interprets omens, engages in witchcraft, or casts spells, or who is a medium or a spiritist who consult the dead. Not to tolerate those practices. Yun ang sabi doon sa Deuteronomy 18:10-11. Gayon din, malinaw o nilinaw ng mabuti ng Diyos sa Deuteronomy 7 verse 5 na kailangan nilang wasakin ang mga dambana, mga sagradong haligi at sunugin ang mga inanyuang poste. Pansinin natin ang nainutos ng Diyos na walang ititira at wawasakin lahat ng mayroong kinalaman sa mga religious practices ng bawat bayan. Hindi niya sinabi na magkolekta ang Israel ng ilang memorabilia o relics at ilagay ito sa isang museo sa tabi ng tabernacle. Nais niya na ito ay totally mawasak at masunog ng tuluyan. Dahil kapag nakita ulit ito ng mga tao, magbibigay pa ito ng isa pang pagkakataon upang balikan nila ito at sambahin ulit ito. Yan ang isang kahinaan ng ating likas na pagkatao. That we are visibly or visually oriented. Sabi nga to see is to believe. It is drawn to what can be seen. Israel's faith was so cerebral, so heart-oriented in comparison. We can read in Scripture how Israel, time and again, was drawn to the gods, o yung mga small gods of the nations. Not that Israel forgot the Lord. Hindi po. Lagi silang kasama ang ating Panginoon at lagi nila itong sinasamba. Rather, the Lord became one among many gods.
na ang tao ay laging gustong mayroong substitute at hindi nasisihan sa iisang Diyos lamang. Halimbawa nito, ilang panahon matapos na makapasok sa Promised Land, ang mga Israelita ay bumaling sa mga Diyos-Diyosan upang humiling ng pagkain. At sa kabalintunaan naman ng kanilang ginawa ay eksakto na paubos na yung kanilang makakain sa bayan. Subalit paulit-ulit din silang sumasangguni sa mga manghuhula at sa mga salamangkero upang makakuha sila ng kasagutan sa kanilang mga buhay. Gaya ni King Saul na kinonsult niya yung witch na si Endor doon sa Isaiah 8. Ating tignan at balikan ang mga Old Testament people nang mayroong kapakumbabaan. Tignan po natin yung mga Old Testament people and compare them to us. Hindi ba't mas nalampasan na natin sila? Hindi ba't mas naliwanagan na tayo ngayon kaysa sa kanila noon? Hindi ba't mas nakilala natin ng malinaw ngayon ang tunay na daan, ang katotohanan at ang buhay kaysa sa mga kapatid natin sa lumang tipan? Kung totoo nga, hindi ba't dapat na mas diligent tayo at maiwasan natin ngayon ang mga sinful practices na dati na nilang ginawa? O maaaring mas malala ang sitwasyon ngayon ukol sa mga paggawa ng mga sinful practices na ito. Ngayon, kahit ang mga bata ay mayroong direct access sa mga laruan or panoorin or even games na may halong salamangka. Sa internet lamang po ay marami ng nakakapasok na may mga impluensya ng mga maling practices na ito. Maging doon sa ating mga kapatid na nakakatanda. Magbubuklat lamang po tayo ng dyaryo, ay bubuganda kaagad sa atin yung mga tinatawag na fortune-telling articles sa anyo ng mga horoscopes. Di po ba? Kaya mas marami tayong kaalaman ngayon, subalit rampant din ang ginagawa ng kaaway upang tayo ay ma-deceive. It is just for fun lamang ba? Kaya tayo nagsasubscribe sa mga ito? Or mas mabuti na isaisip natin na ang Diyos ay hindi nagbabago nung Kanyang iniutos sa lahat na ang lahat ng anyong masasama ay dapat maalis sa kaisipan at sa gawa ng tao dahil sila, alam ng Diyos, ay pawang mapanganib. But did the Lord not forbid His children in the Old Testament to remove all traces of idolatry because they are so seductive? At isa pa po nito, when Martin Luther nailed the 95 Theses to the church door in Wittenberg, anong ginagawa ng iba? Others are busy having the feast of ghouls, ghosts, and dwarfs. At yung iba pa ay sumasangguni sa mga namatay at kanila pa itong kinakausap. Sa eve ng October 31st, we have to realize that we and our children are baptized to distinguish them from the children of unbelievers. Beside these practices which associate with one the domain of darkness, we also have to keep in mind the basic mindset of idolatry. At nakikita po natin ito sa Catechism. Catechism reminds us that idolatry is having or inventing something in which to put our trust instead of or in addition to the only true God. We should ask ourselves, where do we put our trust? Do we have a collection of small gods? It is the Lord, the God of our soul? Or we have others where we place our trust for our body,
just like Israel, time and again, turn to Baals or doon sa mga Diyos-Diyosan. Madali po nating simulang ilagay ang ating tiwala sa mga kasangkapan ng Diyos upang tayo ay mabuhay. Subalit ito din ang means, o itong means na din ito ang nagagawa nating mga idols sa ating mga buhay. Take for example when the Lord warns us about the so-called mammons. Anong ibig sabihin ng mammons? Yung paglalagay ng tiwala sa mga material na kayamanan or yung mga material riches. Ang tawag doon ay mammon. Subalit ang salapi ay kasangkapan lamang ng Diyos upang tayo ay mabuhay physically. Hindi naman tayo pinagbabawalan na magkaroon ng secure na trabaho, na mayroong maayos na kita, at kapag tumanda tayo ay magkakaroon tayo ng pensyon at maayos na insurance policy at maging yung health policy natin. At minsan nag-uusap kami ni Elder Justin, ano bang magandang kuning HMO para sa aking nag-retire na. Hindi po masama yon. Hindi naman dapat tayong mabuhay sa isang fatalistic na kaugalian na bahala na or kung ano ang mangyayari ay mangyayari attitude. Hindi po, di po ba? Ang tanong lamang po sa atin, nasaan o kanino ang ating pagtitiwala? Isipin din po natin ang mga salita ni Apostle Paul doon sa 2 Timothy 3:16-17. Ang sabi po, all Scripture is God-breathed and useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that a man of God may be thoroughly equipped for every good work. Pero ngayon, lumalaganap yung mga tinatawag na dualism sa ating mga prinsipyo, na ang mga salita ng Diyos ay pinagtitiwalaan ng lahat ng mga katanungan at kasagutan sa ating mga buhay at kaluluwa. We know it, na lahat ng tanong natin, ang salita ng Diyos lamang ang ating masasaligan. Subalit, dapat din daw pagkatiwalaan ang saloobin o payo ng mga tinatawag na humanistic psychology proponents ng ating modernong mundo. Dahil meron din silang alam na kasagutan sa mga tanong sa pang-araw-araw na buhay. Kaya po, imbes na matuon sila sa pag-aaral ng katuruan at matutok doon sa patotoo ng Diyos mula sa banal na kasulatan, natatabunan ito ng mga pananalita ng tao. Isipin po nating mabuti, mga kapatid, ang intensyon ng kautusan ng Diyos ay hindi upang baliwalain na lang natin ang mga means na ginagamit ng Diyos sa ating buhay. Ang intensyon ng Diyos ay upang tayo ay mapanatag sa Kanya at tanungin ang ating mga sarili na ang Diyos ba at ang ating tagapagligtas, ang ating Panginoong Hesus lamang ba at wala nang iba ang nabubuhay sa atin? Ang intensyon ay upang maalis ang anumang kalaban ng Diyos sa atin. Dahil alam niya na ito ang sisira at maglalayo sa atin mula sa tunay na nakapagbibigay ng ganap na biyaya, at ito'y nagmumula sa ating Panginoon. Gaya ng aking nabanggit po kanina, mayroong unang harang na nakapag-iingat sa atin. Sabi nga, you cross it at the very, very peril of your soul salvation and blamelessness, because you can't serve two masters. Mga kapatid, hindi po sapat na atin lamang malaman ang mga panganib
at maling practices na ito na maganda rin at dapat ding matuto tayo kung papaano ito maiiwasan at tuluyang maalis ang mga idolatrous practices sa ating mga buhay. Kailangan din pong mapalitan ito ng mga mabubuting pamamaraan. Iyon po ang ating tatalakayin sa ating second sermon points. Ang mga gawaing pagpapabanal na iminumungkahi o iminungkahi ng kautosang ito. The sanctifying practices proposed by this command. The vacuum comes because we sweep out the old and filled with the activities and attitude that focus our attention on our gracious God. Nabanggit din kanina sa sermon sa umaga, putting off and putting on. Hindi maaaring after we put off all of those old things, uupo tayo, wala tayong gagawin. We have to cultivate and lubusin natin ang ating kaisipan ng salita ng Diyos and put on the good things na iminungkahi ng ating Diyos. How do we begin? We begin by rightly coming to know God as our only God. And that's the mindset, kung pwede kong sabihin yung word na mindset, na dapat nauunahan natin ang ating isip na ang ating Diyos ay ang ating nag-iisang Diyos and there's no other gods before Him. Yun po ang pangunang pamamaraan upang atin itong upang lumago ang ating pagpapabanal sa ating Diyos. The Lord Jesus says that eternal life is knowing God, according to John 17:3. Isaisip po natin na sa scriptures, ang salitang knowing or to know ay hindi tumutukoy lamang sa isang academic knowledge. Ang pagkakilalang ito ay nagpapahiwatig ng isang malalim na ugnayan, debosyon at dedication sa ating Diyos. Ang pagkakakilalang ito ay kinapapalooban ng pagkilala, pag-amin na tunay nating alam na Siya ang nag-iisang Diyos. Na kailangan nating kilalanin na ang Diyos at ang Kanyang pangalan ay maluluwalhati at kabanal-banalan. Kung Siya ang nag-iisang Diyos, dapat nating ipatotoo ito at makilala sa salita at sa ating mga gawa. Papaano po natin magagawang kilalanin Siya bilang ating Diyos? Isa pa pong katanungan. Napakahalaga po na mayroon tayong tinatawag na pagtitiwala or yung trust. Trust is what faith is all about. Trust typifies our whole relationship with our Lord. It shows the relationship is not formal, but intimate and warm. Hindi madaling ipagkatiwala ang inyong sarili sa iba. Bilang example, di po ba, malaking hamon, lalo na sa mga kababaihan, na halimbawa na nakatagpo sila ng isang lalaki na kung saan nila ipagkakatiwala ang kanilang mga sarili, na makakadama sila ng kapanatagan habang sila ay nagdilingkod sa Diyos kasama ang lalaki na ito, for example. Sa ganitong ding paraan, ang unang kautusan, you shall have no other gods before me, ay tumatawag sa atin upang ipagkatiwala natin ang ating sarili sa Diyos lamang. Ang pagtitiwala ay ang madalas na tema ng Book of Psalms, kung inyong mapapansin. As the psalmist, time and again, will sing about the Lord in whom he trusts. In all the troubles and difficulties of life,
pinagtitiwalaan niya ang ating Diyos. At marami sa mga passages ng Psalms, mapapansin din natin na ang pagtitiwala ay kasing kahulugan ng pagsandal sa Panginoon bilang ating saligan at kanlungan sa panahon ng kahirapan. Madali pong ituro at pag-usapan ang trust o yung pagtitiwala. Madaling ihayag ito sa tao at sabihin na magtiwala ka. Subalit mahirap ito kapag tayo ay humaharap sa pighati ng buhay. Sa panahong tila baga, nilisan tayo ng Diyos inalisan tayo ng Diyos ng sapin sa ating mga paa at sabihin sa atin na ilakad pa natin ito ng ilakad at patuloy tayong magtiwala sa Kanya. When life is faced with difficulties, it is tempting to grab onto things you can see, just like it was for Israel. Yet, in trust, in faith, though everything is dark, though a fig tree does not bud, and there are no grapes in the vine, though the olive crop fails, and the field produces no food, it is confessed unequivocally, the sovereign Lord who sent His Son for me is my strength. I shall not be in want. Ito po ay halo-halong verses na ating magiging kalakasan according to Habakkuk 3:17 to 19, combined with Psalms 23. In trusting, or in our trusting, we humbly and patiently wait for His deliverance. Not questioning His ways, not looking either to the left or to the right, but straight up to Him. Though we use the means He put at our disposal, our trust still is in Him. Verse 18 of Habakkuk 3 says, "Yet I will rejoice in the Lord, and I will take joy in the God of my salvation." Isa pa po, kapag sinasambit natin ang salitang pagtitiwala, we realize, mga kapatid, na ang pagtitiwalang ito ay nangangailangan ng isang buong buhay na pagtatalaga. Such trust requires a whole life of commitment, as we hear in the call to love the Lord with our whole heart, soul, mind, and strength. Buong buhay, di po ba? Notice well, brothers and sisters, the God who has shown His affection for us wants your affection as well. Kasama ang pagkilala natin sa Panginoon bilang nag-iisang Diyos natin. Ipinakikita din ito ang paraan kung papaano natin siya igalang at katakutan. Isang kahulugan ng takot ay ang pagpapakita ng paggalang sa Kanyang banal na pangalan bilang ating manilikha, bilang ating manunubos, tagapagpabanal at tagapagbigay. Karapat dapat sa karangalan ang lahat ng ating mga ginagawa. Sa panahon ng pagsamba o sa ating mga personal na buhay, dapat nating ihayag at makita sa atin na ang Diyos ang sentro nito. Ang ating panahon din ay marapat magamit ayon sa Kanyang karangalan at kaluwalhatian. Dahil walang ibang Diyos maliban sa Kanya. Kapag sinasalamin natin ang lahat ng aspeto ng kautusan ng Diyos sa lahat ng napag-usapan o natalakay natin ngayong hapon, di po ba lalo nating nakikita na ang kautusan ay isang totoong kaibigan, hindi magpapahamak sa atin.
na inihayag sa atin para sa ating pagpapabanal ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang harang o yung kanyang unang harang ay mapagbiyayang ihahayag sa atin ang mga mali at nagsasabi sa atin na ito ay iwasan dahil ito ay mapanganib. At sa ganun ding paraan, tinawag niya tayo na mahalin siya ng buong puso, pagkatiwalaan siya at malaman natin ang pag-ibig niya sa atin. At tapat siya sa kanyang kasunduan at mga pangako na siglinaw sa simula ng kanyang kautusan na siya ang tumubos sa atin mula sa kasalanan at kapighatian sa pamamagitan ni Kristo. Say CRC Imos, habang inaalis natin ang mga luma at maling gawain na lumalaban sa kalooban ng Diyos sa ating mga buhay, ipagpatuloy nawa natin na punuan ito sa paggawa ng kabutihan na tanging kay Kristo lamang natin matatagpuan. At ayon sa pagkilos at kalakasan ng banal na Espiritu, we cannot mortify our sins without our Lord Jesus Christ and without the Holy Spirit. Lumapit tayo kay Kristo at humingi ng kapatawaran at patuloy tayong manalangin na ibigay sa atin ang kanyang biyaya upang makasunod tayo sa kanyang kautusan at pagmasdan natin ang kanyang kamangha-manghang gawa ng pagpapabanal. Congregation, what is your comfort in life and in death? That I am not my own, but belong with body and soul, both life and death, to my faithful Savior, Jesus Christ. He has fully paid for all my sins with His precious blood, and has set me free from all the tyranny or power of the devil. He also preserves me in such a way that without the will of my Heavenly Father, not a hair can fall from my head. Indeed, all things must work together for my salvation. Therefore, by His Holy Spirit, He also assures me of eternal life and makes me heartily willing and ready from now on to live for Him. Tayo pong lahat ay sumandaling manalangin. Dakilang Diyos, nawa Panginoon, Ikaw ang magbukas sa aming puso at kaisipan at tanggapin ang iyong mga salita na Ikaw lamang ang aming sambahin bilang Diyos namin, nag-iisang Diyos. Salamat Panginoon sa pagbibigay mo ng mga salita ng aming Panginoong Yesus at sa patnubay and conviction, comfort ng banal na Espiritu sa amin. Tunay nga, O Diyos, na sa aming pagsamantalang paghihiwa-hiwalay ngayong hapon na ito, madala nawa namin sa aming buhay ang iyong mga pangako, ang iyong kautusan na iyong kinakasangkapan para sa aming kabanalan, Panginoon. At tulungan mo kami sa bawat araw ng aming mga buhay na kami makagawa ng mga bagay ayon lamang sa inyong kaluwalhatian. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, ito pong aming dalangin. Amen.